Sa video natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang thriller mystery film noong 1997 na pinamagatang I Know What You Did Last Summer. Sa simula ng movie ay makikita natin ang isang lalaki na lasing at hindi mapakali. Sa gabi ring ito ay ginaganap ang isang pageant at kasali dito si Helen. Sinusuportahan siya ng kanyang mga kaibigan na sina Barry, Julie at Ray. Pagkatapos manalo ni Helen ay pumunta sila ni Julie sa isang bar. Lumapit si Max kay Julie para bigyan ito ng maiinom at akitin makipag-date. Dumating naman si Barry para kunin ang alak na binigay ni Max at tinulak pa niya ito kaya muntik nang magkasuntukan ang dalawa. Umalis na rin ang apat na magkakaibigan para pumunta sa beach at doon magkwentuhan. Napag-usapan nila dito ang urban legend killer na may hook-handed. Nang malasing na sila ay naglaro na ng injection game sina Helen at Barry pati na rin sina Julie at Ray. Pagkatapos nilang maglaro ay umalis na sila pero ang nag-drive ay si Ray dahil hindi na kayang mag-drive ni Barry. Dahil sa kalasingan ay tumayo si Barry para dito sumigaw pero aksidente nitong nabitawan ang bote ng alak kaya na-distract si Ray sa pagmamaneho at may nabangga na isang lalaki. Bumaba sila para tingnan ang lalaki pero wala na itong malay. Gusto sanang tumawag ni Julie ng pulis pero pinigilan siya ng tatlo dahil baka makulong sila dahil nag-drive sila ng nakakainom at pwedeng masira ang kanilang future. Nakita rin nila ang sasakyan ni Max kaya agad-agad nilang tinago ang katawan ng lalaki para hindi ito makita ni Max. Para din hindi mapansin ni Max ang nangyari ay sinubukan ni Julie na makipaglandian dito pero naitanong pa rin naman ni Max kung bakit sira ang unahan ng kanilang kotse. Pagkaalis ni Max ay umalis na rin ang apat para itapon ang bangkay sa dagat. Pero nang itapon na nila ito ay nakasama ang crown ni Helen kaya kinuha ito ni Barry para walang maging ebidensya laban sa kanila. Nang kunin na ito ni Barry ay nagulat siya nang biglang nagmulat ang lalaki na akala nila ay patay na. Bago umalis ay nag-usap muna silang lahat na walang makakaalam kung ano ang nangyari pero tahimik lang naman si Julie kaya pinagbantaan ito ni Barry kaya nag-agree na rin ito. Pagkalipas ng isang taon ay hindi pa rin makalimutan ni Julie ang pangyayari kaya nade-depressed siya. Nakatanggap din siya ng letter at nang basahin niya ito ay I Know What You Did Last Summer, ang nakalagay. Pumunta kaagad siya kay Helen para ipakita ang sulat at si Elsa naman na ate ni Helen ay hindi maiwasan na magtaka kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Pumunta rin sila sa bahay ni Barry at dito nalaman ni Julie na break na pala sila ni Helen. Wala namang pakialam si Barry sa sulat at nagalit ito kay Julie nang banggitin nito ang tungkol sa lalaki. Ayon kasi kay Julie ay nakita na ang bangkay ng lalaki at ang pangalan nito ay David Egan at iniisip lang ng mga kapulisan ay aksidente lang itong nalunod. Tinanong ni Barry kung alam na ito ni Ray pero ayon naman kay Julie ay nag-break na rin sila at hanggang ngayon ay hindi pa nagkikita at nag-uusap. Sa tingin naman ni Barry ay si Max ang nangtitrip sa kanila kaya pumunta sila sa pinagtatrabahuhan nito at kinumprante si Max. Nang aalis na sila ay sinabi ni Barry sa dalawang babae na hindi na sila guguluhin ni Max at dito na rin nila nakita si Ray na nagtatrabaho din. Kinausap ni Ray si Julie para sabihing alam niya na sinisisi ni Julie si Ray dahil sa pangyayari at habang nag-uusap sila ay biglang may nanghok sa leeg ni Max habang nagtatrabaho ito. Pumunta si Barry sa gym at after niyang mag-workout ay nakita niya ang picture ng kanyang sasakyan at may notes ito na, I know. Lumabas din siya kaagad nang mapansin niyang may nagpapaandar ng kanyang kotse. Hinabol niya ito at nang tumigil ito ay siya naman ang hinabol ng lalaki para bangguin. Nang mabunggo siya nito ay lumabas ang driver at nakita niya ang hook na hawak nito pero hindi naman siya nito pinatay. Sina Julie, Helen at Ray naman ay pumunta sa hospital para bisitahin si Barry na bugbog sarado na. Sinabi ni Barry na nakasuot ng jacket na itim ang lalaki na may hawak na hook at pinayagan siya nitong makatakas. Gusto sanang i-report ni Julie ang nangyari pero pinigilan ulit siya ni Barry at sinuggest na lang na alamin nila kung sino ang lalaki. Nag-research ang dalawang babae tungkol kay David Egan at dito nila nakita na na-involve ito sa isang car accident at ang fiancé nitong si Susie ay nalunod. Nalaman din nila na may kapatid pa ito na nakatira lang malapit sa kanila kaya pinuntahan nila ito. Dito nila nakilala si Missy, at nagpanggap sila na nasiraan ng kotse kaya pinapasok sila nito para pagamitin ng telepono. Dito nakita ni Helen ang itim na jacket na tinutukoy ni Barry na suot ng lalaki ng gabing yun. Habang si Julie naman ay nakikipag-usap kay Missy tungkol kay David at dito rin nila nalaman na may bumisita na rin pala kay Missy at ang pangalan nito ay Billy Blue. Nang makauwi na sila ay hindi napansin ni Helen na pumasok na rin ang lalaki sa kanilang bahay at nang magpapalit na siya ng damit ay nagtago ang lalaki sa closet nito. Kinaumagahan ay nakita na lang ni Helen na ginupit-gupit na ang kanyang buhok at dahil sa gulat ay tinignan niya ito sa salamin at nakita ang sulat na, soon. Tinawagan kaagad niya si Julie para pumunta sa kanila pero tumigil ito nang may marinig siyang ingay sa trunk ng sasakyan.
Pagkabukas niya ay dito niya nakita ang bangkay ni Max at maraming alimango kaya tumakbo kaagad siya para sabihin ang nakita kina Barry at Helen. Pero nang tingnan ulit nila ito ay wala nang laman ang trunk. Bumalik sila sa bahay ni Helen at sinugod ni Barry si Ray dahil sa tingin niya ay ito ang nanti-trip sa kanila. Pinigilan naman ni Julie na mag-away ang dalawa at sinabing kailangan nilang magtulungan para malaman kung sino ang gumagawa nito sa kanila. Naisip ni Julie na baka hindi totoong pangalan ng Billy Blow kaya gusto niyang bumalik kina Missy para kausapin ito pero pinigilan naman siya ni Ray. Sa parade ay umattend si Helen at sinamahan siya ni Barry para maprotektahan. Dito rin nila nakita ang lalaking naka-slicker na itim kaya hinabol ito ni Barry sa pag-aakalang ito na nga ang hinahanap nila at nang maabutan niya ito ay matandang lalaki at mahina na kaya hindi ito ang hinahanap nila. Dito na-realize ni Helen na marami pala ang lalaking nakasuot ng itim na slicker sa parade pero napukaw sa kanyang atensyon nang maglabas ang isang lalaki ng Hawk. Si Julie naman ay pumunta pa rin kina Missy para kausapin ito. Ayon kay Missy ay gustong magpakamatay dati ni David dahil sa pagkamatay ng fiancé nitong si Susie at pinakita ang notes dito. Sinabi naman ni Julie na hindi ito isang notes galing kay David kundi isa itong pagbabanta mula sa ibang tao. Dito na na-realize ni Julie na hindi pala si David ang nabangga nila noong gabi na yon. Sina Helen naman ay nagpe-perform na sa kanilang pageant at nanonood sa balcony si Barry. Nakita ni Helen ang figure ng isang lalaki sa taas kaya sinigawan niya si Barry para malaman ito pero huli na ang lahat dahil pinatay na ng lalaki si Barry gamit ang Hawk. Nagpasama si Helen sa mga pulis para tingnan si Barry sa taas pero pagkadating nila ay wala namang tao o bangkay dito. Hinitid na rin ng pulis si Helen at hindi pa rin ito naniniwala sa sinasabi nitong nakita niya kanina. Habang nasa biyahe ay may tinulungan ng pulis na isang lalaki dahil sira ang sasakyan nito pero nang makalapit ang pulis ay ito pala ang lalaking naka-slicker at pinatay siya nito. Si Julie naman ay nalaman na ang tatay ni Susie ay isang mangingisda. Nakalock ang pinto ng sasakyan kaya binasag ni Helen ang bintana para makatakbo. Pumunta siya sa kanilang store kung saan nandito pa ang ate niyang si Elsa at nagtatrabaho. Sinabi niya dito na i-lock ang pinto habang tumatawag para makahingi ng tulong. Pero huli na ang lahat dahil pinatay na ng lalaki ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang tumaas at ginamit niya ang bintana para dito tumalon at makatakas sa lalaki. Nang makita niya ang parade ay agad siyang tumakbo dito pero sinalubong na siya ng lalaki at pinatay. Dahil naman sa ingay ng fireworks ay walang nakarinig sa sigaw ni Helen. Si Julie naman ay pumunta sa bangka kung nasaan si Ray para sabihin na si Ben Willis ang pumatay kay David at ang nabunggo nila ay si Ben at hindi si David. Sasakay na sana ng bangka si Julie pero napansin niya ang pangalan ng bangka ay Billy Blow kaya pinagbintangan niya si Ray ang lalaking nakasuot ng slicker at pumapatay gamit ang Hawk. Hinabol siya ni Ray pero isang lalaki ang sumuntok kay Ray para pigilan itong maabutan si Julie. Pumunta rin siya sa bangka ng lalaki para magtago at nang sumakay na rin ang lalaki ay ito pala si Ben Willis, ang lalaking nanghahunting sa kanilang magbabarkada. Tumakbo siya para magtago kay Ben habang si Ray naman ay nagising na at kumuha rin ito ng bangka para sundan sina Ben at Julie. Nagsuntukan sina Ben at Ray sa bangka pero tinawag naman siya ni Julie kaya na-distract si Ray kaya nagawa siyang masuntok ni Ben at mahulog sa tubig. Buti na lang ay nakakapit siya sa tali kaya nagawa pa rin ni Ray na makaakyat sa bangka. Nagawa namang magtago ni Julie kay Ben pero dito niya rin nakita ang bangkay ni Helen at Barry. Nang mahanap na ni Ben kung nasaan si Julie ay binato naman ito ni Ray ng Hawk kaya nagawang makatakas ni Julie. Nakatayo naman kaagad si Ben at sinuntok niya si Ray at sinubukan na ring patayin si Julie. Bago pa ito magawa ni Ben ay itinali ni Ray ang kamay nito at ibinaba ang lever para umangat si Ben kaya naputol din ang kamay nito. Dumating din ang mga pulis pero sinabi nilang hindi nila alam kung bakit gusto silang patayin ni Ben. Nagkaroon din ng moment ang dalawa at sinabing mahal pa rin nila ang isa't isa. Pagkalipas ng isang taon ay nasa college dorm na si Julie at katawagan niya si Ray. Pagkatapos nilang mag-usap ay maliligo na sana si Julie pero may nakita siyang notes na I still know. Dito na rin nagtatapos ang movie na I Know What You Did Last Summer. Maraming salamat sa panunood.